Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, phone comparison ulit tayo. iPhone 13 versus the iPhone 13 Pro Max. Ano kaya ang maganda? Base model or magpo-Pro Max ka na? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, panibagong phone comparison na naman ang ating itatakel. So ang topic natin for today is the iPhone 13 versus the iPhone 13 Pro Max. Medyo medyo kakaiba ang phone comparison na to. Pero still, maganda rin sila i-compare sa isa't isa. Kasi meron talagang nagde-decide, magbe-base model ba ako ng 13 series or dagdag na lang ako, tapos magpo-Pro Max na ako sa base mo sa 13 series. So dito sa phone comparison na to, hopefully makatulong sa inyo to. At unang-una, saan ba tayo bibili ng mga legit na iPhone sa Green Hills? Wala na iba kundi sa mga nire-recommend natin shop. Unang-una kay Ate Annette, ZMB Cellphone Accessories. Pangalawa kay Ate Mayet, CMB Gadgets. And of course, kay Ate Malin, Malin Gadget Shop. Yung mga shop nila, nasa description box po yan mga J-Vlog. I-check nyo na po yan. Sabihin nyo lang po na panood nyo sa vlog, automatic 500 pesos cash discount ang inyo makukuha. At kung gusto nyo naman ng mga Android smartphones, meron din po sa ating shop, the J-Vlog Shop. Yung description, yung link din po ng ating shop ay nasa description box. Inquire na rin po kayo about sa mga Android smartphones. Maganda kasi sa iPhone 13, ang advantage ng iPhone 13 ngayon is meron siyang brand new pa na mabibili kahit sa mall, Green Hills, ayan, marami pa kayo mabibiling brand new na iPhone 13. When it comes sa 13 Pro Max, phase out na po yan. Ayan kasi ang ginagawa ni Apple when it comes sa mga bagong labas, talagang fini-phase out nila mga Pro Max or Pro Series. Hindi na natin nakikita yung pag lumabas na yung bagong version ng iPhones. So, yon ang pinaka-latest na mabibili yung brand new ng Pro Max or Pro Series is iPhone 15 Pro Series, syempre. iPhone 13 Pro and 13 Pro Max, usually karamihan po na makikita nyo dyan is mga pre-love na. Pero syempre, doon sa mga nire-recommend natin shop, ay mga ganda rin naman po ma-offer nilang mga pre-love units. So, presyo muna tayo. iPhone 13 pre-love, makakabili kayo niyan for as low as 24,000 pesos. 128 gigabytes to hanggang hanggang 25,000 pesos. Di ako nagkakamali. Tapos 256 isa sa 27 to 28. Ganyan. Basta meron pa naman yung range. So mag-range tayo ng 24 to 28,000 pesos when it comes sa iPhone 13. 128 and 256. iPhone 13 Pro Max, 35,500 pesos for the 128 gigabytes. To 39,000 pesos, 256 gigabytes. So, ganun yung range, 35,500 to 39,000 pesos for the iPhone 13 Pro Max, 128 or 256 gigabytes. So, medyo malayo talaga ang price difference ng dalawang smartphone na to. Syempre, base and Pro Max version. Marami nagde-decide at marami nagtatanong, ano ba, base model lang ba ako para makatipid or magdadagdag na lang ako para mag-Pro Max version, which is maraming specs na ma-offer. So, yan, dito, unang-una, syempre, i-share ko sa inyo yung advantages ng Pro Max. Kasi syempre, siya yung Pro Max. Siya yung may mas magandang features compare sa iPhone 13. Unang-una dyan mga ka-J-Vlog, ang advantage ng Pro Max is of course the battery. Siya yung pinakamataas sa battery capacity na ma-offer sa 13 series na meron 4,300 plus mAh. Yung iPhone 13 nasa 3,000 nasa 3,000 plus mAh lang yan. So, napakalayo ng kanilang difference when it comes sa battery. Kaya battery unang-una dyan. Pangalawa is form factor, Pro design. Kumbaga ang 13 Pro Max, which is merong stainless steel design, matte glass back cover, napakaganda. Napakaganda ng design ng 13 Pro Max or 13 Pro Series ng 13 Pro Series. Pangatlo is sa camera. Napakalaki nung camera ng 13 Pro Max compare sa 13. And syempre, mas marami siyang camera or maraming features. Unang-una dyan, meron siyang telephoto lens na hindi natin makikita sa iPhone 13. Ang iPhone 13 kasi is meron siyang main and ultra-wide camera na 12 megapixel. Na meron din naman sa 13 Pro Max, 12 main, 12 ultra, 12 telephoto, and meron po kasing LiDAR scanner ang 13 Pro Max. Usually kasing LiDAR, hindi naman karamihan, hindi ginagamit yan. Pero yun, at least meron siyang ganyang feature. Siyempre, mas better in low light ang 13 Pro Max. Mas malaki ang kanyang sensors or mas malaki yung camera lens niya compare sa iPhone 13. Kumbaga, pro performance ang bibigay ng 13 Pro Max. Don't get me wrong, iPhone 13, napakaganda rin ng camera niya dahil nagamit ko na rin yung iPhone 13 mini ko.
Pero lahat naman na ng camera ng iPhones dito sa 13 series na gamit ko na. Mapa 13 mini, 13, 13 Pro, and 13 Pro Max. When it comes sa photo, hindi, pag sinide by side comparison nyo, hindi nyo naman talaga mapapansin ng ganon yung, yung difference eh. Even sa video. So, talagang mapapansin nyo yung kanilang, sa low light. Low light talaga pinaka mapapansin nyo dyan sa 13 Pro Max and sa iPhone 13. Which is, don't get me wrong, itong dalawang smartphone na to ay merong magandang camera. Siyempre, sinishare ko lang yung advantage na makukuha nyo sa 13 Pro Max or sa Pro model. Kung worth it ba yung dadagdag yung pera, kumbaga. Susunod dyan is of course yung screen size. Mas malaki yung screen size ng 13 Pro Max na merong 6.7 inches compare sa iPhone 13 na merong 6.1 inches. Base model kasi yan. So, syempre, ibang consumers mas mahilig sa malalaking screen size sa smartphone. Kaya, mas piniprefer nila yung 13 Pro Max. Ako kasi, nung unang gamit ko talaga ng mga iPhones, gusto ko talaga yung mga Pro Max kasi malalaki yung smartphone. Malaki yung mga screen. Pero since meron na ako mga Pro Max, nagsawa na ako sa malalaking screen size, piniprefer ko naman ngayon yung smaller iPhone, pero meron pa akong Pro Max. Parang backup ko yung smaller iPhone, tapos main phone ko yung mga Pro Max. So far, yun lang naman yung napapansin kong difference sila eh. Ay, next pa is of course, yung refresh rate. 120 Hz refresh rate kasi ang 13 Pro Max compare sa iPhone 13 na standard 60 Hz. At ang malupit kasi sa dalawang smartphone na to, pareho sila ng chipset. Hindi pa dito nagsisimula yung mas mataas yung chipset ng Pro Max compare sa base model. Dito kasi lahat ng lineup pareho po na Apple A15 Bionic chip. Kaya when it comes sa performance itself, wala naman silang ganong pinagkaiba. Pareho silang mabilis. Pareho silang very snappy. Hanggang ngayong 2024. So, syempre, babawi sa ibang specs yung 13 Pro Max. So, yun nga, Pro Performance or Pro Features, kumbaga. So, ito yung side-by-side comparison ng iPhone 13 and 13 Pro Max. So, yan, 6.1 inches versus 6.7 inches. Same lang naman na merong XDR OLED display. Ayan. Parehong maganda yung display nito mga J-Vlog. Pero ito is merong Pro Motion, 120 Hz screen refresh rate, itong iPhone 13 Pro Max. Standard 60 Hz itong iPhone 13. So, mas smoother. Check natin. Ayan o. Compare natin. Iyan na natin. Higa natin. Tingnan natin. Check natin. Bigla na lang ako nagising ako eh. Biglang nagganun. Ayan o, mas smooth yung 13 Pro Max sa iPhone 13 kasi 60 Hz versus 120 Hz. Matte glass versus glossy glass. Dual rear camera setup versus triple rear camera setup. 12 megapixel main and 12 megapixel ultra wide, same. Meron tayong extra lente dito which is yung telephoto with LiDAR scanner. Stainless steel versus aluminum. Sa right side is nandito yung power button nila. Yan, glossy yung pagka stainless steel nito. So mas premium of course yung design ng iPhone 13 Pro Max. Sa taas naman is wala tayong makikita. Left side is ring and silent toggle volume rocker and SIM tray. Sa baba naman is meron tayong lightning port, speaker, and microphone. So, check naman natin yung camera ng 13 Pro and 13 Pro Max. So, ayan. Same lang naman sa photo. Pareho sila na merong 0.5. Pero dito sa 13 Pro Max, meron tayong 3 times optical zoom kasi yun nga, meron siyang telephoto lens na hanggang 15 times digital zoom. Ito is hanggang 5 times digital zoom. So, yan po yung telephoto. Nakakatulong yan for yung sa zoom. Kumbaga, portrait, since meron siyang telephoto, meron din siyang portrait for telephoto lens. 3 times zoom, 1 times, 3 times. Ayan. Sa video, ayan. Same lang naman ng res. Cinematic, pareho sila meron cinematic mode. Ayan. Slow motion and time lapse. Sa front cam, ayan, same lang din. Pareho maganda camera mga ka-J-Vlog. Same lang naman na 12 megapixel yung front camera niyan. Ayan.
Kaya sa mga nagtatanong mga J-Vlog kung ano ba ang maganda, mag-iPhone 13 ba sila or iPhone 13 Pro Max, to be honest, alin man sa dalawang smartphone na to ang pe-purchase nyo ngayong 2024, ay syempre napakasulit. Napakaganda ng iPhone 13 series. Yan yung the best ngayong bilhin na lineup, na sila kasi yung nasa middle price ngayon, kumbaga. Sila kasi ngayon yung nasa middle price, kaya sila yung best option talagang i-purchase. Ang advantage kasi ng iPhone 13, kung gusto nyo ng brand new, may mabibili kayong brand new. Yung brand new nito, mas mura pa yung brand new nito compare sa second hand na Pro Max na 128. Kasi yung 128 na brand new ng 13, nasa 32 to 33,000, di ba? Mas mura pa siya. So for me, dito sa ating comparison, yun yung main advantage ng 13. Pwede pa kayo makapag-purchase still ngayong 2024 ng brand new even sa mall. Kaya kung gusto nyo brand new, syempre, dito tayo sa iPhone 13. Pero syempre, mga pre-love is okay naman. Karamihan din ng units na ginagamit ko is mga pre-love galing Green Hills. Syempre, doon sa mga shop na nire-recommend ko. Doon kasi sa shop na nire-recommend ko mga J-Vlog, chine-check nila talaga yung mga units. Kaya kung ako tatanungin, kung ako magpe-purchase, nagdedepende talaga sa budget and preference. Pero syempre, kung meron kayo extra budget, go for the Pro Max version. May enjoy nyo siya. Ang dami niya mga magandang features compare sa base model. Pero kung meron na lang, kung ang ano nyo lang, ang budget is 20,000 plus lang. Pero kung ang budget is 20,000 plus, pre-love na 13, meron yan. Tapos kung brand new talaga prefer nyo, ay meron pa rin ang iPhone 13. So for me, dito sa ating phone comparison, syempre clear winner ang iPhone 13 Pro Max. Pero ito, ulitin ko, nagdedepende na lang yan sa inyong preference. Kung gusto nyo talaga ma-experience yung pinakamagandang 13 series, go for the iPhone 13 Pro Max. So yun mga ka-J-Vlog yung ating phone comparison. Sana po nakatulong po sa inyo to. Kung nagde-decide kayo bumili ng iPhone 13 and iPhone 13 Pro Max, ulitin ko yung mga shop na nirecommend ko. Nasa description box po yung mga link nila. I-check nyo na po. Sabihin nyo lang po na panood sa vlog. Automatic yan, 500 pesos. Cash discount. Agad-agad ay bibigay sa inyo.